Hello. Subulit mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon din po sa ating mga kaibigan sa Espiritu na panayam, nakikinig ng salita ng Diyos. Ipagpatuloy niya to ang ating mga sinumpaan, gayon din naman ang ating mga buhay sa mundong ito ay hirap lamang. Subalit, ang Diyos tumitingin sa kalinisan at hindi sa karumihan. Sapagkat ang Diyos ay nakakaunawa. Ngunit ang salita niya ay hindi natin ginagawa. Kaya po, tayong lahat mga kapatid ay nais natin ihasik ang salitang ito. Sa buhay natin sa ngayon, napapalit ang taon upang ang lahat ng ito maiulit natin at ipamahagi din natin sa ating mga anak, asawa, ama at ina, maging biyanan, mga bayaw, lahat ng taong nagpaligid sa atin. Kung maaari, kung magtanong, ano ba ang naintindihan mo sa salita ng Diyos, kapatid? Subalit, kung ang salitang ito naririnig natin ngayon sa isang tain at lumabas sa kabila, at hindi man lang sumagi sa ating dibdib at pumasok sa puso, walang kabuluhan ang ating pakikinig. Ang bawat salita, mga kapatid, binibigyan daan, binibigyan talinghaga, at dapat natin unawain kung ano ang hinansip nito sa ating buhay. Kung ano ang nagawa natin, kung tama, dapat tayong pasalamat sa Diyos. Kung mali naman, iingin natin patuloy. At papasok na po tayo sa unang aralin ayon sa sariling sulat ni Apostol San Mateo sa Kapitulo 22, versikulo 1 hanggang sa 12. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga na sinasabi. Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng pigil sa kasalan ng kanyang anak na lalaki at sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa pigil ng kasalan at sila'y ayaw magsidayo. Bakit po nangyayari maging sa ating mga kapatid, mga nakikita natin, maging sa ating mga kapatid sa pananampalataya, kulang tayo. Hindi siya tinawag ng higit ni Kristo para makipagsaya. Subalit, ang kanilang pinuntahan ay ang kanilang makasanglibutan na gawain. Ipagpatuloy po natin. Datapwat hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad. Ang isa ay sa kanyang sariling bukid. Ang isa ay sa kanyang mga kalakal. At tinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuhagi at pinagpapatay. Datapwat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at binuksak ang mga mamamatay taong yaon at sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagayon, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahahanda na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon na kayo sa mga likuan, lansangan at anyayahan ninyo sa pigil ng kasalan ang lahat ninyong masupungan. At na silabas ang mga alipin yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nasumpungan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang kasalan.
Datapwat, pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng gamit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka dito na walang damit pangkasalan. At siya'y naungi. Di ba po? Bakit nga po tayong lahat, mayroon tayong matitigas na puso. Mayroon tayong matataas na pag-uugali. At bakit hindi tayo dumalo sa piging ng ating Panginoon? Ito'y kapanahonan natin dapat na tayo ay magdalo sapagkat naririto na ang mahal na Diyos nasa ating harapan. Sabi nga, 1, 2, 3 na nag-uusap sa pangalan ko, nasa gitna niyo ko. Bakit ngayon? Na dapat tayo na mayroong tayong dapat na gampanan sa ating mga pinangakuan. Ngunit nang hina. Subalit ang Diyos nakakaalam na tayong lahat ay mayroong mga pangangailangan. Ngunit ang paanyaya ng Diyos sa atin dapat natin gawin. Anuman ang ating mga gawain, isang tabi muna natin. Unahin natin ang Diyos. Ang iba'y nagsabi, pagod ako sa pagtanim, o nakitaro. Ang sabi ng Diyos, oo, nagsipag ka nga, nagtrabaho ka. Ngunit ang itinanim mo, kung hindi ko babungahin, ano ang aanin mo? Sapagkat ako'y iyong kinaligtan sa araw na ito. Kaya po, matuto tayong lahat. Bagamat tayo ay mga naghihirap sa buhay natin ito, mayaman naman tayo sa Panginoon. Narinig na natin ang salita ng Diyos, ay dapat natin anyayahan ang ating sarili. Huwag na tayong sabihin pa, o kapatid, pupunta ako sa templo. Pupunta ka rin ba? Ay hindi, kasi may trabaho po bukas. Ano po? Kaya sinasabi namin ito, kayo at kami pinangangaralan ng salita ng Diyos. Kaya kami mga naririto, anuman ang paanyaya ng Diyos, lalo na sa mga ganitong panahon, ay naririto po kami upang kapilain ang Panginoon sa ating mga puso. Ganito po, lilipat po tayo sa pangalawang aralin ayon sa sulat ni Apostol Lucas sa Kapitulo 13, versikulo 3 hanggang sa 13. Kukuha lamang po ako ng ilang salita o ano dito sa ating pag-aaralan. Katulad po dito sa versikulo 6. At sinalita niya ang talimbagang ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon at walang masumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos nito at wala akong masumpungan. Putulin mo. Bakit pa makasisikip sa lupa? Sapagkat pagpasok niya, sinabi sa kanya, Panginoon, bayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga ay mabuti. Datapwat kung hindi, puputulin muna. Ano po? Sino po ang puputulin dito, mga kapatid? Sino po ang nangangalaga ng ubasan? Tayo po ang ubasan, mga kapatid.
Si Kristo ang nangangalaga sa atin. Ang amang nasa langit ang nagpapabunga. Paano tayo magbunga, mga kapatid, kung ang tanim na iyon ay hindi pinangangalagaan? Bakit hindi pinangalagaan ng nag-aalaga nito? Subalit, tayo ay may sariling kaisipan. Kung ang ating mga sinumpaan ay bumunga, maaaring hindi tayo putulin. Sabi nga, ang bawat isa na nasakop ng Diyos at mga nagsumpa na hanggang kamatayan ang bandira'y itatayo. Itinayo din ng ating amang nasa langit ang ating kandila sa altar ng pagkabuhay. Subalit kung tayo'y malalayo, aalisin niya ang kandila na yun. Ano pa? Yun na yun ang sinasabi na puputulin. Subalit ang taong ito na darating, mga kapatid, sinabi dito, hayaan mo munang hukayan ko ang palibot at malagyan ng pataba. Kung magbunga ay mabuti, kung hindi, putulin mo na. Kaya tayo din, mga kapatid, ang gagawa ng pataba sa ating mga puso. Lagyan natin ng pataba ang salita ng Diyos. Pabungahin natin sa ating buhay nang sa gayon tayo ay mamunga at huwag tayong putulin ng ating amang nasa langit. Kapag tayo ay inalagaan ng Panginoon na tayo mabuhay, katulad din tayo ng ating mga magulang at ina. Dinala tayo ng 9 na bulan sa kanyang sinapupunan, ininuwal, inalagaan, nung maglaki, suwain na, sumasagot na sa magulang. Nakikita natin lahat yon sa ngayon, mga kapatid, ang mga bagay na ito. Subalit, ano ang sinabi ng Diyos? May isiniwalat siya na isang basahin na banal ang Biblia. Ano kaya nababasa natin? Mayroon din akong nakikita nito, mga kapatid, doon sa aming lugar, sa Salugod. Mahilig magsimba kada linggo. Subalit ang Biblia nandoon sa gilid, puro alikabok, hindi man lang mabuksan. Ano ang bunga? Ano po? Ano? Ang Biblia ba ang hinahawakan? Hindi. Puro cellphone. Puro text. Naghihinanakit ng ating Panginoon. Kaya anong ibinibigay po sa atin? Ito po mga sinasabi ko, mga kapatid, buong katotohanan lamang. Marami na tayong kapabalaghan na nakikita. Bagyo, lindol, baha, malakas na ulan, pagbuho ng lupa. Hindi pa natin nakikita ang pahirap na ibinibigay sa atin, lalo na itong virus na laganap sa buong daigdig. Ito ay umpisa pa lamang ng ating paghihirap. Ang mga may trabaho sa opisina, maging sa anumang kumpanya, 3 araw sa 1 linggo lamang sila nakakapasok. At kailangan munang pakuna. Mga kapatid, pag-aralan natin mabuti ang ating mga buhay sapagkat ito na, humarani na o lumapit na ang kaligtasan o ang kapamakan. Dahil ang sabi, sa iyong salita, maaari kang maging banal. At sa iyong salita, maaari kang parusahan ka. Yan naman po ang aking may hiras sa inyo, kundi pag nilay-nilayan na to, ang tataramong Diyos tanganin, ang gabos, maligtas, asin. Mag-ako kang karahayan kang sa tuyang mga kamatian. Maraming na bang kayo asin salamat sa inyo? Sa ang pagkakaroon ng gabi,
sa Panginoon sa lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain sa mga baguhan, ito po ay ginagawa natin tuwing pagtatapos ng taon o kaya sa pagitan ng pagkasunod ng 2 taon. Kaya abutin tayo 1 taon dito sa ngayon. Pumunta tayo 2021, uwi tayo 2022. Ang mensahe po sa ngayon, napakaganda. Kung ating pong pag-aaralan, isang bagay na marapat na dapat bigyang halaga ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na tayo na tinatawag ng mga pinanyayahan. Kung ipapaliwanag natin ang sinasabing inanyayahan, maaring ito yung mga tao na napagsabihan na meron ng imbitasyon na tinanggap, nalalaman na ang piging, subalit kumbaga sa response doon sa alipin na sinugo para iparating sa atin ng isang paanyaya, marahil wala tayong sagot, wala tayong ginawa. Ano po ang nakalagay dito sa sitas na ito? Sabi po dito sa isang bahagi, ganito, narito inihanda ko ng aking piging, pinatay ko ng aking mga baka, at mga hayop na matataba at ang lahat ng mga bagay na handa na. Isang bagay na ang isang hari ay nagdaramdam. Sapagkat, kumbaga, napatay na ang baka, wala pa rin dumating. Isang pagdaramdam na kung pag-aaralan natin, hindi na maibabalik ang baka. Sinayang lang ang pagkakataon na dahil sa isang paanyaya, hindi nabigyan ng pagkakataon na bigyang pansin, kundi ang nangyari sa halip na pahalagahan ang hari, ang nangyari, sinunod ang sariling kalooban, nagmatigas sa sarili at hindi ginawa ang ayon sa paanyaya na kumbaga nalalaman na ng inanyayahan ang nakatakdang piging. Kaya nga kung pag-aaralan natin, sabi dito, inanyayahan, tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan. Sa makatuwid, imbitado na. Alam niya na ang schedule, alam niya na ang dapat na gawin, walang iba ang dumalo. Katulad baga ng isang kasalan, pagka minsan may mga imbitasyon na umiikot, ipinapalaganap para magkaroon tayo ng kabatiran o kaalaman patungkol sa isang mangyayaring okasyon. Kaya katulad po tayo sa mga inanyayahan, sapagkat kung pag-aaralan natin, taon-taon po natin itong ginagawa. Wala na tayong maidadahilan na hindi magkadako ng templo sapagkat matagal na natin itong ginagawa magmula pa ng taong 1972. Tuwing paghihiwalay ng taon, palagi tayo nag-iipon-ipon sa templo. Kaya alam na po natin na ito'y palagi natin ginagawa. Kaya katulad na rin tayo sa mga inanyayahan na kumbaga, pinapaliwala yung mga pagkakataon na bigyang halaga ang pinakamalaga sa lahat, ang walang iba, ang maghiwalay ang taon na nasa loob tayo ng templo. Kasama tayo sa pagluluwalhati ng Diyos sa kanyang sarili. Alalahanin po natin mga kapatid,
Lahat po tayo may mga kahinaan, lahat tayo may mga pagkukulang. Kagaya nga ng sinabi kanina, walang matuwid, wala kahit isa, kundi ang lahat ay nagkasala. Pero hindi po kadahilanan na sabihin natin na tayo ay magpatuloy sa pagkakasala, sapagkat tayong lahat magmula ng ating tinanggap sa ating sarili ang dakilang Panginoon bilang tagapagligtas natin. Tayo ay tinanggap niya bilang mga anak at hindi na tayo katulad ng isang alipin na hindi nalalaman ang ginagawa ng kanyang Panginoon. At hindi rin po natin nalalaman, mga kapatid, na magmula nung nangyari yaon, na tayo ay nagsalita o nagbigkas na mutawi sa pamamagitan ng ating mga bibig, yung sabihin, hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo? Ang sinabi dahil naturuan hanggang may buhay. Huwag natin ilalagay sa pamamagitan lamang ng pananalita ng ating mga bibig, kundi ganapin natin at gawin ang ayon sa ating sinabi. Sapagkat magmula nung tayo'y tinawag at pinagkaluban tayo na maging mga anak, tayo po ay tinawag na bilang isang mahalaga. Katulad ng isang anak na ang lahat ng bagay ay nais ng Panginoon o nais ng Ama na tayo sundan natin ang isang huwaran ng kanyang anak na walang ibang ating dakilang Panginoon kung ano ang kanyang nilakaran dito sa ibabaw ng lupa. Nung siya umakyat sa langit, tayo ay binigyan din naman niya ng isang palatandaan, walang iba ang pagsugo niya ng mga aliw ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang mangunguna sa ating mga buhay. Kaya po, tayo po may tagapagpaalala na sa atin. Ang kapangyarihan na nananahan sa buhay natin, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, na pagka minsan nararamdaman natin na kapag hindi tayo nakakadako ng templo, parang may kulang sa ating buhay. Parang mahina ang ating kalooban. At madali tayong madala sa anumang mga iba't ibang pamamaraan upang tayo hindi magpatuloy sa paglilingkod sa dakilang Panginoon. Kaya po, bilang tayong mga anak, huwag po nating papighatiin o bigyang daan ang Espiritu Santo na nananahan sa ating buhay na magdamdam, kundi pagkalooban natin na sundin ang kanyang kalooban na walang iba, ang magpasakop tayo sa dakilang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pagtupad ng ating tungkuling sinumpaan na walang iba ang maglingkod at itatayo natin ang bandila ni Kristo habang may buhay. Tayo po kaya nasa kalagayan nitong hari. Nagkaroon tayo ng isang handaan, gumastos ka na ng pagkarami-rami, pagkatapos walang dadalo. Ano kaya ang nasa sa kalooban natin? Tayo kaya ay magiging masaya? Halimbawa, sa isang pistahan, palagay natin ang pista sa Taytay. Nangimbita na yung taga rito na dumako tayo sa kapistahan. Pero walang dumako. Katulad din ng kasalan, kung ano pa man ng okasyon na pagdiriwang na ginagawa natin mga tao, dapat po matuto po tayong magbigay ng halaga doon sa nag-anyaya, sapagkat hindi po yan mag-aanyaya kung wala pong tinatawag na preparasyon. Gagastos at gagastos. Subalit, dahil nga sa tayong mga tao ay nadadala ng iba't ibang pamamaraan upang hindi tayo magpatuloy o hindi tayo sumunod
sa mga paanyaya, katulad din naman ng ginagawa natin taon-taon. Ito'y isang gawain na ng mga inanyayahan na dapat patuloy natin ginagawa sa tuwing paghihiwalay ng taon. Tayo po ay nandirito sa templo. Kaya kung titingnan po natin, mabigat po ang kalooban ng hari. Anong ginawa niya? Para wag lamang masayang ang kanyang inihanda, nagsuko pa muli siya ng iba pang mga alipin na kahit sino na lang ang malapitan. Tinumpli pa nga eh. Kumbaga pinalikan pa yung mga inanyayahan. Na ibang alipin naman ang ginamit para pumaroon at muling anyayahan, baka sakaling makinig na. Binigyan ng dalawang pagkakataon para pagsabihan, para paalalahanan, subalit hindi pa rin ginawa. Kaya ang isang naghahanda, marahil nagtatampo. Sapagkat kung tayo po ay hindi tayo gumagawa ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, hindi po natin dapat binibigyan ng isang pagkaramdam. Pagamat itong talimhaga ay nakatulad lamang sa isang hari, walang iba. Ang hari din naman, ang ating dakilang Panginoon. Nakahanda na ang tiging. Napatay na ang baka. Itinagdag niya na ang pagkakataon na ito, subalit ang mga inanyayahan ay sadyang may katigasan ng puso. Ano po ang mga kadahilanan? Sabi dito, dapat hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaan sa kanilang lakad. Binabaliwala po ang panyaya. Ang nangyari pa nga dito, ang iba, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang kalakal. Mas mahalaga pa yung bukid. Tama nga yung sinabi kanina, na tayo po ay lahat, tayo pong lahat ay nagpapagal upang tayo'y mabuhay. Sinabi nga kanina, katulad ng pagtatanim. Alam natin na magbubunga yan. Pero hindi natin alam ang kalooban ng Diyos kung hanggang kailan niya siya papagbungahin. Kung hanggang saan siya magbibigay sa atin ng suporta upang tayo mabuhay. Kaya po, huwag po natin ipagpapalit ang paglilingkod sa dakilang Panginoon sa ano-ano pa mga bagay ng pamamaraan upang maging kahati natin sa paglilingkod sa dakilang Panginoon. Sapagkat ang kalalabasan po natin, katulad ng isang lalaki na tatali sa babae, na kapag nakikipag-ugnayan pa sa ibang babae, ang tawag niyan mga ngalunya. Kung tayo po ay nakatali na sa dakilang Panginoon, tandaan po natin sa bawat araw ng pagsamba, huwag po nating sayangin ang oras o pagkakataon na tayo'y dumako. Dapat po huwag po tayong panghinaan ng loob. Kundi gawin natin, ganapin ang kalooban ng Diyos na tayo ay makapaglingkod. Sapagkat ang pamamaraan po ng kalaban, napakarami. Pagkaminsan yan pa na nagiging dahilan upang hindi tayo makalako ng templo. Kung maalala natin si Job, kung ano yung nawala sa kanya, dinubli ng Panginoon. Pagkaminsan niya, dahil lang sa mga pagsubok, nababaon tayo. Nahuhulog tayo. Pero dapat natin pagkaintindihin, mga kapatid, na minsan lamang ang buhay o minsan lamang ang mga pagkakataon na dumarating sa ating buhay.
Isipin po natin na tayo ay makaganap at gawin din natin ng bukal sa ating kalooban ang ating paglilingkod sa dakilang Panginoon. Na hindi po tayo napipilitan. Dapat kung gaano kagaan na sinambit natin sa pamamagitan ng ating mga bibig na tayo'y maglilingkod habang buhay. Ito po'y gawin natin, huwag lamang sa pamamagitan ng pananalita, pagpos ipakita natin sa ating mga sarili na tayo'y may katapatan sa dakilang Panginoon. Ano pa bang sinabi ng iba? Ang isa'y sa kanyang mga kalakal. Totoo po, napakahalagang negosyo. Pero kung walang palalapitin sa atin na bumibili, kung walang lumapit na magbibinta, wala pong saysay ang ating pangangalakal kung hindi rin tayo pangungunahan ng dakilang Panginoon. Kaya po dapat pagkaintindihin ng bawat isa na napakahalaga ang piging na ito. Na ito'y sa pamamagitan lamang ng ating mga pagdako at pakikibahagi sa pamamagitan ng pakikinig, bagamat hindi po tayo nagsasalita dito sa unahan, naging bahagi na tayo na isang iglesia ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Mayroong mga bibig na siyang tagapagsalita at mayroong ding mga tainga na nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po tayo lahat sa pamamagitan ng aral na ito, binubuksan ang ating mga kaisipan nang sa ganon, tayo man kung nakakalimot sa ating mga sinumpaan at kung tayo man ay papasok pa lamang sa paglilingkod, naway mabuksan ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, na ang paglilingkod ko ay hindi lamang biro, kundi ganapin natin ng bukal sa ating kalooban. Alalahanin po natin, bilang tayo'y mga tinawag ng mga anak, sa pamamagitan lamang ng habag ng Diyos, at hindi po tayo ang may ibig na lumapit sa Diyos, kundi siya po ang may pamamaraan. Kahit ngayong pangalawang bahagi, sinasabi, mayroong pinapatay si Pilato, mga taga-Galilea, ang tinatawag ng mga Galileo, na yung dugo inihalo doon sa alay. Ang akala nila, dahil ginawa yun ni Pilato, masasama na sila. Pero pagkaintindi natin lahat, halos magkaparehas lang, kapag minsan nga mas mabigat pa ang parusa sa mga tao na may buhay pa at nagpapatuloy pang humihinga, sapagkat hindi natin nalalaman, kahit na tayo humingi ng kapatawaran ngayon, hindi natin nalalaman ang araw ng bukas kung tayo magkakasala. Kaya po, sa lahat ng pagkakataon, tinuturuan tayo manalangin. Nang sa ganon, kung anuman ang hangganan ng ating mga kaisipan, tayo ay tulungan ng patnubay ng Espiritu Santo na mabuksan ang ating mga kaisipan at gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kapagkat ang pamamaraan po ng Diyos, taliwas po sa pamamaraan ng tao. Ang tao, siya'y mag-ibig, iba po ang pinagkalooban sa nais na pagkalooban. Yung mga tinawag sa pamamagitan ng pamamaraan ng iba't ibang uri ng karamdaman, mapapalad po yun. Sapagkat ang Diyos po ang gumagawa ng pamamaraan upang ilapit tayo sa Kanya. Bilang tayo'y tawagin ding mga anak at magpatuloy tayo na anumang bagay na nasa atin, kakayanan natin, kalakasan natin, mga bagay na nangungugnay sa buhay natin. Yung mga natitira nating araw, gamitin natin sa paglilingkod sa ating kapwa, sa pagtulong sa pamamagitan
ng pagtutuwid sa mga kapatid natin nasa kadiliman. Pangalawa na lang yung pagtulong sa mga taong may karamdaman. Kaya po, ang isang hari, pagkamot nasa kalagayan sa kanyang sarili, na wala siyang iniisip dahil lamang sa isang inanyayahan, nagbago ang kanyang paningin sa mga inanyayahan dahil sa pagdaramdam. Kaya ang Diyos din, nagdaramdam din sa mga tao. Lalong-lalo na sa iba't ibang pamamaraan na ginagawa ng Panginoong Diyos upang tayo ay magsisi o makalapit sa Kanya. Pero kung tayo po ang nagpipilit ng lumayo sa Kanya, katulad na rin tayo itong mga inayayaan ng maraming pamamaraan na ginawa ng Panginoon upang palapitin, upang tawagin, subalit nagpapatigas sa kanilang mga puso. Kaya po, isipin din natin ang kalagayan ng hari, yung nag-anyaya, na nagdadaramdam din yan. Kaya dapat po, bigyan natin ng pagkakataon na mabuksan ang ating mga kaisipan na napakahalaga ang mga pagtitipon natin. Sinasabi nga rin sa ibang bahagi ng kasulatan, huwag natin pabayaan ang mga pagkakatipon. Na ito na po yung pamamaraan ng Panginoong Diyos na tayo ay tinuturuan, tayo ay binibigyan ng iba't ibang mga aral, bawat linggo, Sabado man o araw ng linggo, iba-iba ang mga aralin, iba-iba ang mga sitas na tinatalakay. Kung atin lang napapakinggan, napakaganda ng mga paliwanag, sapagkat ang mga nagpapahayag may iba't iba pong tinatawag na kaloob upang ipaliwanag at ipahayag ang mga aral ng ating dakilang Panginoon. Kaya mapalad po tayo kung tayo nagpapatuloy na gumaganap at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos at hindi po natin sinusunod ang sarili nating kalooban. Kapag sinusunod po natin ang ating sariling kalooban ay natutunad na tayo sa ibang mga inanyayahan na hindi namamansin. Maraming mga dahilan at ang iba, pati pa yung inanyayahan, pinagsasabihan pa. Kahit nga tayo ngayon, magsabi tayo, punta ka naman sa isang linggo, punta ka naman sa yan. Hindi ka ba kapag hindi mo nakita doon sa panyaya, hinahanap natin. Gaano pa kaya ang ating dakilang Panginoon na tayo ay katulad lamang ng isang alipin na kumbaga sa pamamagitan ng ating mga kaisipan pumasok sa ating pag-iisip na sabihan natin na punta kasi sa luluyan. Tayo ay katulad lamang ng alipin na naghahanap gaano pa kaya yung pinagbumulan ng bagay na yaon na ang walang iba ang Diyos na nagbulong lamang sa atin upang mag-anyaya ay hindi magdaramdam kapag hinahanap tayo. Kaya po, magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Ano-ano po sinabi dito? Magsiparoon niya kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa tingin ng lahat ninyong masumpungan. Kumbaga nagkaroon ng ikalawang choice o kaya naghanap ulit ng panibagong aanyayahan ang hari na kahit sinong makita anyayahan para lamang mapuno yung piging. Sapagkat kumbaga sa gastos, katulad ba kayo sa mga kasalan, no? Kumbaga sa paghahanda, nakabudget na yan. Mahirap naman kung napakaraming inihanda, kakaunti yung dumako, sayang yung mga ginastos, mapapanis yung pagkain. At ano pang mangyayari?
Yung mga nangasa labas na nakakita doon sa isang handaan, nagkakaroon pa siya ng iba't ibang mga pakikinig na walang iba, makarinig siya ng iba't ibang salita na namimili lang ng bisita. Pero kung pag-aaralan natin, lahat po tayo ay inanyayahan. Pero mapalad tayo kung sa pamamagitan ng unang pagkakataon na kabago tayo dito sa templo, isa na po tayo sa mga bagong inanyayahan na dapat tayo, mapalad tayo kapag tayo ay dumako at nakita tayo minsan lamang dito sa oras na ito. Sa piling na ito na walang iba, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Nang sa ganon, matuwa naman ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Nagpilit tayong nakapuno sa mga bakanting upuan na hinahanap natin na kinakailangan ng Panginoon makita na ang lahat ng mga upuan na inihanda ay may nakaupo. Sabi ko dito, datapwat at nagsilabas ang mga lipilyaon sa mga lansangat, kanilang tinipon ang lahat ng nilang nangasuntungan masasama at mabuti at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay doon nakita niya isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. Kumbaga, itong handaan ay nauukol sa kasalan. Dapat iayon din natin ang ating sarili kung ano ang okasyon. Kung ito'y handaan sa kasalan, marahil lahat ay nakadamit ng pagkasalan, nakadisinte. Katulad din naman ng paglilingkod sa piling na ito. Ano po ang tinatawag nitong damit kasalan? Na tayo ay maging karapat-dapat sa piging na ito. Na isang taong nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Na dapat hindi natin dinudungisan ang ating mga sarili ng anumang uri o pagkakasala. Nang sa ganon ay maging karapat-dapat tayo sa piging na ito. Na dapat po iayon natin ang ating sarili sa pamamaraan ng okasyon. Kung ito ay kasalan, dapat nakadamit tayong pagkasalan. Kung ito ay pagsamba, dapat nakadamit din tayo kung ano ang nauukol sa pagsamba. Sapagkat mapapansin po talaga ang kalagayan ng isang tao kapag nakapambahay, tapos ang ginagawa natin kasalan, talagang mapapansin at totoo nga po, pati yung haring napansin yung isang tao na hindi nakadamit pang kasalan. Ang tanong, kaibigan, ano pumasok ka rito? Bakit malakas ang loob na pumasok? Pero siya'y naumi, hindi siya makasakop. Sapagkat nalalaman niya na hindi na nararapat na bagamat siya'y sumunod, kinakailangan pa rin tayong maging karapat-dapat. Bagamat tayo nandito, naglilingkod, dapat palagi rin tayong karapat-dapat. Kung maalala natin, ang paghahanda sa paglilingkod ay hindi po kung saan nandito na tayo sa templo saka tayo mananalangin. Na tayo'y gabayan at pangunahan ng Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin. Kundi, paggising pa lamang sa umaga, manalangin na tayo. Kung titingnan nga natin ang ginagawa ng mga Israelita, nagbibilang ang araw sa paglubog ng araw. Hanggang sa sunod na paglubog ng araw, doon po nagbibilang ng isang buong araw.
Tayo nga po, kung ipinangingili noon, yung isang buong araw sa paglilingkod, tayo nga po, maiksi lang ang panahon ng paglilingkod o kaya pagsamba. Nag-uumpisa tayo sa ganap na ikasyam, pagkaminsan, kung bibilangin natin, alas 9 hanggang alas 5. 7 o 8 oras lang yan. Pagkaminsan, nauna pa tayo sa oras. Pumala na natin, kahit na maaga tayong dumating dito, hindi rin natin tinapos ang gawain. Useless po ang ating paglilingkod. Kaya po dapat, kung bibilangin natin, kung yung mga Israelita na nagpapahalaga ng isang buong araw, katulad ng Sabat, na kumbaga ang isang araw ay binubuo ng 24 na oras, 12 araw, at 12 sa gabi. Isang buong araw po sila na ipinangingilin ang Sabat. Pero tayo po, yung nga lang alas 9 hanggang alas 5, hindi pa natin maubos o hindi pa natin malubos-lubos sa ating mga sarili na makapaglingkod. Pagkaminsan, kalahating araw, pagkakain lang, uwi na. Pagdating ng tulungan, wala na. O pagkaminsan naman, inaabot naman ng hapon, hindi pa nakaabot sa pagpapasalamat. Kaya po tayo bilang tayo yung mga inanyayahan, gawin po natin na dapat baguhin po natin mula sa 2022, itong bagong taon na ito. Sabi nga kanina, ang mga nakaraan kalimutan na. Sa makatuwid, kung dati ginagawa natin, kulang ang paglilingkod, kulang ang oras ng pagdako ng templo, dapat sulitin natin mula sa pag-uumpisa ng panalangin hanggang sa pasasalamat, naway luubinawa ng Panginoong Diyos. Sa susunod na taon, magawa po natin ito. Sapagkat napakasaya. Kahit sa mga kapatid na naiiwan sa templo, kapag marami magkakasama sa pananalangin din naman ng pagpapasalamat. Kaya po, kalimutan na natin yung mga dating ginagawa natin ngayong 2021. Magbago na tayo. Ngayon kung 2022, baguhin na natin, iayon na natin sa tunay na paglilingkod na dapat magmula sa umpisa ng gawain hanggang sa pagsasara. Dapat ginagawa po natin hanggang tayo ay sabay-sabay na uuwi. Sapagkat kahit nga tayo na mga mahihina, maraming mga kadahilanan. Subalit kapag pinipilit natin na bigyang halaga ang kahalagahan na ginagawa ng Panginoong Diyos sa buhay natin, huwag po natin dapat manaig sa ating mga sarili, ang sarili nating kalooban na kung tayo ay gusto nang umuwi, uwi na tayo. Dapat masunod pa rin ang kalooban ng Diyos magmula sa araw na o sa susunod na taon kung papaanong nagpaparangal ang Diyos mula sa pag-uumpisa ng panalangin hanggang sa pagsasara. Sana'y sama-sama tayo sa susunod na taon. Sapagkat ang lahat po ay mahalaga, tayo po ay binubuksan ng ating mga kaisipan na ang piging na ito ay naging isang aral o halimbawa sa buhay natin na dapat gawin po natin kung ano ang nararapat. Huwag po natin bigyan ang Espiritu Santo na nakatatak sa bawat isa sa atin na magdamdam, kundi bigyan natin ng daan ang kalooban ng Diyos, huwag ang sarili nating kalooban. Yan lang po ang may babahagi ko. Salamat at naway pagpalain ng Panginoong Diyos at Happy New Year in advance sa inyo pong lahat.